the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat ako po'y pinagpala sa araw na ito upang sa'y aking mapapurihan, maitaas ang kanyang marilag at banal na pangalan. Mga minamahal ko, aking pong ibahagi sa inyo kung paano po ako napabilang sa banal na gawain ito. Nung araw, minamahal ko, bago ako na-save sa gawain ito, nakikita po ako ng isang vision. Hindi po ako natutulog, hindi po panaginip. Para po akong nanonood ng sine. Isang napakalakas na lindol po yung aking nakita sa aking vision. Mga minamahal ko, sa dako po ng kamay nilaan, napakalakas na pagyanig. Dahil ang mga gusali, ito po'y bumabagsak at lumulubog po sa ilalim ng lupa. Ang mga flyover, ito po'y bumabagsak. Yung mga underpass, bumabagsak. Yung lupa, nahati po ito. At nahulog po yung maraming sasakyan. Sa mga gusali, nagtatalunan po yung mga tao. Grabe po mga minahal ko. Tatlong sunod-sunod po yan na nag-aagaw dilim po yung aking po itong makitang bisyo na yan. Sabi ko nga sa aking sarili, kanino ko ibabahagi at sino naman po ang maniniwala sa akin? Baka ako'y pagtawanan lang. Ngunit lumipas po ang ilang linggo, ako po'y napaluwas ng Maynila sapagkat yung bisyo na yun, doon ko po yan nakita sa dako po ng San Miguel, Bulacan, sa bundok. At nung ako po'y napaluwas ng Maynila, araw po ng linggo yun, meron pong kapatiran sa gawain ito na nag-abot po sa akin ng leaflets at sabi sa akin, dumalo ka sa gawain ito. At yung araw na yun, sumama po ko sa kapatiran na yun, sa dako ng Cunetas Rodom. Doon ko po tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. At lumipas po yung ilang buwan, mga minamahal ko, ako po'y nakaroon ng trabaho diyan po sa dako ng Maynila, sa isang Construction Development Corporation. Nung gabi na ako po'y stayin, nagkaroon po ako ng lagnat. Grabe po yung aking lagnat. Biyernes po ng madaling araw, minamahal ko, sabi sa akin, may narinig akong tinig, dumalo ka ngayon. Magpatotoo ka. Yung bisyo na nakita mo, ipatotoo mo. Mga minamahal ko, unang pasasalamat ko sa dako ng Cunetas Rodom. Yun po yung first time ko na nagpatotoo. Doon ko po ipinatotoo yung bisyo na yun. Bago po ako nagpalista, grabe po yung taas ng aking lagnat. Nangangatog yung aking katawan. Hindi ko po may hakbang yung aking mga parang may pumipigil po sa akin. Nung ako po tinawag na para magpatotoo, mga minamahal, may malamig na bagay pong pumasok sa aking katawan. Bumagsak po ako. Doon po napuspuso ako ng banal at santong espiritu ng ating dakilang Diyos. Doon ko po ipinahayag yung vision, mga minamahal ko. Hanggang namalayan ko, yumayanig po yung dako ng Cunetas Rodom. Marami mga kapatiran na minamahal ko. Nangapuspos sila. Grabe, mga minamahal ko. Napakabuti, napakabait ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, sa patuloy kong paglilingkod, dati hindi ako naniniwala sa pagbibigay. Ang trabaho ko, mga minamahal ko, mahirap lang po ang trabaho ko. Dahil isa lang po akong, mga minamahal ko, isa lang po akong labor. Dahil wala po akong pinag-aralan, hindi po sa pagbababa ng aking sarili, kundi para luwalhatiin ang banal at pangalan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, hindi ako naniniwala dati sa pagbibigay. Kaliwat kanan ng aking utang, maliit lang yung aking sinasahod. Ngunit sinubukan ko po yung pagbibigay, nagulat ako. Nabayaran ko na lahat ng aking utang, may tira pa sa aking pera, may panguwi pa ako sa aking pamilya. Mga minamahal ko, grabe talaga ang pagbibigay, totoo po talaga. Mga minamahal ko, totoo ang Diyos sa gawain ito. Grabe ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sa aking pagpapatuloy, yung aking mahal na kapatid, pangalawa sa bunso, ito po'y binawian ng buhay sa harapan ng aking mahal na ina sa aming magkakapatid. Nakita ko yung paghihirap ng aking mahal kapatid habang sa naghihingalo. Sabi niya sa akin, Kuya, yung mga anak ko maliliit pa. Huwag mo silang pabayaan. Mga minamahal ko, bilang kapatid, nararamdaman ko yung sakit sa aking dibdib. Yung paghihirap ng aking mahal kapatid bago sa bawian ng buhay. Hanggang sa mamaya nawalan siya ng hininga, mga mahal ko. Ngunit sabi ko sa aking mga kapatid, hindi sila naniniwala na buhay ang Diyos dito. Makapangyarihan ang Diyos sa gawain ito. Mga minamahal ko, nagpuri ako. Habang ako nagpupuri, may naramdaman akong malamig na pumasok sa aking katawan. Lumapit ako sa aking mahal na kapatid na walang buhay. Ipinatong ko yung aking kamay. Sabi ko, demonyong kamatayan, lumayas ka sa mga pangalan na Jesus. Sa unang dalangin paglo ng ating beloved pastor, yung aking mahal kapatid na walang buhay,
Binuhay po ito ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Glory to God, purihin ka, mahal na Panginoon. Ang layo po ng bahay nila, nasa dako po sila ng Antipolo Teresa, diyan po sa boundary. Wala sila mga kapitbahay. Araw po yun ng Lunes ng madaling araw. Sabi ko sa aking mahal na hipag, sumama kayo, doon kayo. Pansamantala, doon muna kayo sa aming tahanan. Sinama ko sila sa aming tahanan dyan sa dako ng Taytay. Pagdating ng Martes, habang ako namamasada, tinawag ako ng aking mahal na hipag, Kuya, umuwi ka. Si Baz, sinapian ng masamang espiritu. Mga minamahal, agad akong umuwi. Nakita ko yung aking mahal kapatid. Nalilisik yung mata. Iba na yung kanyang pananalita. Hindi na siya yung kapatid kong babae dahil hindi mananampalataya. Nakasando po ito. Sabi ko sa kanya, magsuot ka na may kaayusan. Dahil pag lumabas yung masamang espiritu, maaaring pumasok sa'yo. Mga minamahal, hindi po siya nakinig. Ang ginawa ko, ako po'y nagpuri. Pagkatapos ko magpuri, inilians ko yung aking mahal kapatid. Sabi ko, masamang espiritu, sa unang dalangin paglood ng beloved pastor, lumayas ka sa murang pangalan ng Jesus. Yung masamang espiritu, lumabas po yan sa aking mahal kapatid. Mga mahal ko, hindi doon natapos. Pumasok po yung masamang espiritu sa aking mahal kapatid na babae. Nag-iba po yung kanyang boses. Naging boses lalaki at humahalakhak. Grabe mga mahal ko. Dalawang klase lang po mga mahal ko. Ang masamang espiritu, pag encounter mo po yan, ang balahibo mo maninindig, mangingilabot ka sa takot. Ang espiritu ng ating dakilang Diyos, pag naramdaman mo, papatak ang luha mo dahil pag-ibig po yun, mga mahal ko. Sabi ko sa aking mahal kapatid, nagpuri uli ako, doon ako lumagay sa likuran ng aking mahal kapatid na babae. Inilians ko po ito, mga mahal ko, sa unang dalangin paglood ng beloved pastor, masamang espiritu, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Mga mahal ko, yung masamang espiritu, lumayas, pinalabas ng ating mahal na Panginoon. Glory to God! Hallelujah! Mga mahal ko, napakaraming himala ang aking naranasan. Magmula na ako'y maglingkod sa gawain ito. Isang araw habang ako'y namamasada, punong-puno po ako ng pasahero sa dako ng Tikling. Nawalan po ako ng preno. Tama-tama palabasan po ng mga estudyante dyan po sa may Casimiro National High School. Mga mahal ko, nawalan ako ng preno. Paglabas ng mga pasahero, sumisigaw lang ako na hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. Yung kasunod kong tricycle, nabunggo ko po ito. Kitang-kita po, mga mahal ko, na bumangga yung aking tricycle. Ngunit sa habag at awa ng ating dakilang Diyos, yung aking mga pasahero, pinag-ingatan po ito ng ating dakilang Diyos. Kahit yung tricycle na aking nabangga, wala po ito naging kahit gas-gas, wala po. Yung aking tricycle ang nagkaroon po ng damage. Patunay lang po yan na aksidente po kami. At patunay din na ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahalang sa Kristo ay nag-iingat. Maraming salamat sa malabong sa pag-iingat na yan. Isang beses pa, mamay ko, ako po yung nakabundol ng bata, 2 taong gulang, diyan po sa baydako ng Antipolo. Mamay ko, nung ito po yung nabundol ko, nakita ko po kung paano humampas yung kanyang ulo sa kalsada. Rough road po yun. Pumailalim po sa aking tricycle, 3 dipa ang layo. Nangingitim po yung bata. Pagdampot po ng mga tao, namal ko, yung aking tricycle na iwan ko na po sa gitna. Punong-puno po yan ng karga ng mga soft drinks sa likod at sa loob. Meron pa pong karga yan sa ibabaw. Yung bata nangingitim, dinala po yan sa ospital sa May Onciano. Yung bata, dahil private hospital po yun, pag wala pong down na pera, hindi po ginagalaw ng mga doktor yung pasyente. Yung kinukunan ko po ng soft drinks, yun po yun ang ginamit na malapag noon. Nagpadala po ng pera at idinaon po doon sa ospital. Doon pa lamang po, ginalaw ng mga doktor yung pasyente, yung bata na aking pong nabundol. Sabi ko, mamal ko, wag mo pong ipahintulot ng batang ito yung magkaroon po ng fracture sa katawan. Nung ito po yung ma-x-ray buong katawan, wala po ito naging fracture. Salamat sa malapon sa kanyang pag-iingat at gabay. Napakarami kong imalam, mamal ko. At ang Diyos dito, totoong buhay at makapangyarihan. Ako rin po isang kalalakihan, maraming bisyo. Walang pagbabago. Gusto ko magbago, ngunit hindi po ako magbago. Ngunit nung ako po'y naglingkod sa gawain ito, nagpatuloy, nagsumikap, sumunod sa lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos, yung aking mga bisyo, ito po'y inalis ng ating dakilang Diyos. Lalo na po yung pagsusugal, grabe po yung pagsusugal ko nung araw. Dahil meron po akong negosyo sa dako ng Antipolo. Naging subdealer po kami ng soft drink sa dako ng Taytay. Bali wala po kahit meron kang kinikita, kung wala ka sa malapang, bali wala po. Ngunit kapag nasa Diyos ka, dito babaguhin ka na mala, Panginoon. Maraming salamat sa malapang. Dito inalis yung aking bisyo, pati yung pagsusugal na yan.
nagkaroon po kami ng kapayapaan sa puso't kaisipan ng aking beloved wife. Yung aking mga anak, yung bang likod din nakapag-aral, ngunit yung aking mga anak, pinagpala ng ating dakilang Diyos na sila po'y nakapag-aral at mayroon kanya-kanya na pong trabaho, pamilya naman ko, at ginagamit din po sa gawain ito sa Jesus World Crusade sa dako ng Cabanatuan City. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Napakarami ko pa sanang pasasalamatan, ngunit maikli po yung ating oras. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapala, physical, financial, material, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Kristo. Hallelujah! Hallelujah!